Okay. Honda Click 125 mga sir yung ating gagawin. Problema kasi dito mga sir ay tinulak na lang dito papunta rito mula Montalban, San Mateo. Maingay dati tapos change oil tapos binirit-birit daw nung manggagawa. Ayun, parang may kumalas sa loob. I-reverse mo nga. Ayun, hindi na natin kasi mapaandar mga sir. Pero i-diagnose natin. Baliktad mo. Kailangan kasing ipaikot natin yung yung crankshaft. Ikot natin para magkaroon siya ng ng parang umikot o mapaikot yung sigunyal. Napaikot mo na. Sige, ipo-start mo nga. Click lang. Kasi may pinakita sa akin si sir na video. Ang sagwa ng tunog. Ayan, ikutin ko. Okay. Ayan, parang hirap siyang paikutin. Pero hindi lubat yung battery kasi kanina napaikot ko naman yan. Kaso parang may bumabangga. Parang may tug-tug-tug gumagano. Kaya gagawin natin, subject for babang makina to. Check muna natin. Kung may problema sa sigunyal, kasi na-check naman natin yung kanya sigunyal na hindi naman kalog, matutulungan ko naman to si sir na mapababa na talagang gagastos na malaki. Kaso tulungan na lang natin para mapababa. Kasi importante walang alog yung sigunyal, kaya kong ayusin yung kanyang sigunyal. Kung connecting rod ang problema, bigyan ko na lang si sir. Okay, kaya gagawin na muna natin ay pag-iwalay natin kasi hindi na natin mapaandar. Parang nag-loose-com na. At hindi na natin masabing may problema sa ECU sa ilalim kasi chinik na namin din. At goods naman. Makikita naman natin na umiikot yung crankshaft ng paunti-unti. Lalo pag malakas yung battery niya na kasi medyo nalubat na rin yung battery niya. Parang may umuumpog sa head. Tunog parang piston na akala mo yung Kaya gagawin natin pag-iwalay mo natin para makita natin. At tutulungan ko na lang to para makatipid ng konti. Okay, ito mga sala, bali unang gagawin natin ay itatapobol muna natin. Kailangan natin munang buksan yung kanyang head saka yung block para makita natin. Purpose kasi natin para makatipid yung customer. Yan. Yan muna yung unang-unang natin gagawin. Hindi naman natanggal yung timing chain, andyan pa rin, pero may maingay. Ayan, makikita natin yan after natin matanggal yung kanyang head. Ayan, pakita ko sa inyo, tanggalin natin yan sa kanyang cylinder head. Ito mga sa tatanggal na yung head, mamaya bukasan natin ng yan, ng gasolina. Tapos ito, yung block nya, pansin nyo sobrang basang-basa. Check mo kung di baluktot. Dito, matatapon yung tubig ng kasi. Inumin mo, pampalakas yan. Pati, dito, dali mo dito. Silipin mo kung hindi baluktot yan. Tapos kuha ka ng gasolina, buhusan mo to sa butas. Kasi pinaikot natin yung lambot. Makakabit yung spark plug. Pinaikot natin yung crankshaft. Ang lambot. Sing lambot ng kwan. Kabila. Okay, sama. Sobrang lambot kasi paikutin. Maaring yung piston ring nag-stack up. Ano yan? Pagkawit no. Pagkawit. Okay, check natin Tapos tanggalin mo yung check mo yung valve guide nya. Sobrang ingay. Nagsin sa akin si sir ng video nito
Tapos pinarinig sa akin eh. Parang kala maluwag yung tensioner eh. Na kahit hindi naman eh. Okay, check mo natin. Okay, ito yung head natin mga sir. At natanggalan natin yung kanyang cams. At ito, check natin yung valve guide nya. Ang laki ng ano, laki ng play ng ano, ang laki ng ano, ng clearance. Hindi pansin pero ang lakas. Tapos dito mapapansin nyo loss compression. Kaya kailangan natin hasain to. Nagbabawas ba lang ito? Hindi. Hindi nagbabawas? Ha? Lumaki na? Ito mga sarap pag-ihuli natin yung ano, yung makina. Kasi may nakita kong ibang problema sa part ng magneto. Hindi nahigpitan. Hindi nahigpitan to. Ngayon, ito yung isa kong naririnig kanina na tug-tug-tug gumaganon. Pero yung pinakita sa aking video, tunog kuliglig. Kaya ngayon, sabi ko kay sir, buksan na lang natin. Dahil nasira yung pinaka housing ng ano dito, oh. Lumaki na, oh. Bungi. Naging bungi na. Ngayon, nag-decide na ako na bubuksan na lang yan. Itong side na to, papalitan ko na lang yan. Bibigyan ko na lang si sir. Gagawan ko na lang ano, ng ibang sigunyal. Para hindi mapagastos ng malaki ito. Kaya pag-iwalayin ko muna ito mga sir. Repair natin yung sigunyal niya. Pagka mga ganito, kaya kung i-repair yan, kaya kong bigyan si sir para hindi na bumili ng bagong sigunyal. Basta hindi lang kalampag. Kapag kalampag, mahirap gawin. Sige, pag-iwalay mga dito. Tayo pa ang problema ng motor mo. Ito, nakaskalasan natin yung makina. Ito yung connecting rod. Hindi ganyan. hindi yan ang proper. Ganoon. Yan ang proper ng pag-check. Yan. Yan ang proper ng pag-check. Rinig nyo mga sir. Yun. Kaya ngayon para makatipid si sir at hindi mapagastos ng milyon-milyon, re-repairing ko na lang to. Tapos ito yung sa side na may problema to. Yan, sa mga manggagawa ng ano, kayang repair yan. Kaso sa akin, bibigyan ko na lang si sir. I-repair ko na lang to. Itong side na pinaglalagyan ng main bearing, yung malaking bearing, kukunin ko yan at ito, tapon na natin. Kasi sira naman na yung connecting rod. Sira na rin yung side na to. Igagawan ko na lang bago si sir. Yan. I-repair ko muna to. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung mga pisang gagamitin natin at yung pag-repair ko dyan. Kasi papabili pa tayo ng black set. Ayan, hugas ang mga rin to. Okay, ito mga sir, ulabog natin yung sigunyal. Kung mapapansin nyo, pinapakita ko to. At yung kanina, ayan. Ito na yung bagong gawa ko. Ayan. Yung bagong gawa ko yan. Ayan. Tapos ako na rin gumawa nito. Ayan, wala na yung pingas. Tapos gagamit na tayo ng butane para may lubugan natin ng ano. Diretso yung kanyang sigunyal. Tapos samaya, pakita ko sa inyo yung black set naman na gamitin natin. Okay, yan. Nalagay ko na yung bagong block natin mga sarap. Pati piston, ayan, mga gasket, okay na. Valve seal, na-connect na rin. Katapos lang din to. Okay, ito na mga sarap na. Pagsama natin yung makina, saka chassis, buo na ang makina. Sasalpak na lang natin. Okay, bali, kakabit mo natin lahat. At maya panray natin kung aandar na to. Andar kaya? Ay, umandar nga. Yan, wala nang maingay.
Yung driver na lang maingay siguro nito o asawa ng driver. No? Laki gastos. Okay, bilit mo nga. Okay, lubos na. Iyan mo na yun. Lagyan mo ng kulang. Tapos, silba natin kung may leak or wala. Tapos okay na yan. Okay. Bali tapos na mga sir. At na-check naman lang kung may leak. Okay naman. Basta pag may concern ka sa gawa, dali mo lang dito. Kasi minsan hindi ako nakapag-reply kagad on the spot. Saka kapag chinat mo ko, hindi rin naman kita matutulungan kung hindi mo dadalhin dito. Isa lang din naman sasabihin ko sa'yo, nadali mo rito para ma-check. Under warranty tayo. 2 months. Yan yung concern, dali mo lang dito. Kasi ang dami pa rin sa akin nagpipm sa akin. Kung anong problema ng motor nila. Ilan o dobot bang ito ulit? First 500 km, kailangan mo mag-change oil. Oo. Huwag ka lang susobra doon. Kailangan mo sumunod dahil under warranty natin. Ikaw din ang maaabala. Okay. Okay, okay na.